Jose ay nakita natin kung papaanong itinaas siya ng Diyos mula sa pagiging alipin o preso hanggang sa pagiging pinakamataas sa posisyon sa kaharian ni Haring Faraon sa Egypt, kung saan siya po ay ginawang prime minister at tagapamahala sa krisis na kakaharapin ng buong bansa. At lumipas nga ang mga araw, tuluyang natupad ang mga panaginip ni Jose sa bansang Egypt. Nagkaroon po ng 7 taong kasaganaan sa buong bansa. At dito inumpisahan ni Jose na mag-ipon ng pagkain para sa buong kaharian. Nagpatayo po si Jose ng mga national storehouses sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan obligado ang mga mamamayan na dalhin ang 5% ng lahat ng kanilang ani for 7 years. And to the point na mapuno itong mga storehouses na ito at maging sobra-sobra na ang dami ng mga pagkaing nakaimbak sa mga kamaligan. At dahil wala nang mapaglagyan, nagpatayo pa po si Jose ng mga karagdagang storehouses. Naglagay siya ng mga additional na mga tao para mamahala sa pangongolekta. And finally, after 7 years of kasaganaan, dumating na nga po ang kinatatakutang taggutom sa buong daigdig. At ayon nga sa panaginip ni Jose ay 7 taon daw ang itatagal ng taggutom na ito at magiging sobrang tindi. Kasama sa mga matitinding tatamaan nito ay ang mga bansa sa palibot ng Egypt gaya ng Canaan, ng Ethiopia, ng mga bansa sa Africa, ganun din sa Europe at sa Arabia. Pero dahil magaling nga si Joseph sa pagmamanage ng pagkain, merong pagkain sa Egypt. Kaya't dito po dumagsa ang mga dayuhan at mga mangangalakal sa iba't ibang panig ng mundo nung mga time na yon. Sabi nga sa Biblia, Genesis 41:57, ang impact ng taggutom na ito ay sa buong daigdig, mga kababayan. So during the famine, naging abala talaga si Jose sa pakikipagtransaksyon sa iba't ibang mga mangangalakal, sa mga leader ng iba't ibang mga bansa, sa pagsusuklay ng pagkain sa mga kaalyado ng kanilang kaharian, and syempre sa kanilang sariling mga kababayan sa Egypt. At off-limits po ang Haring Faraon pag ang pag-uusap ay tungkol sa distribution ng pagkain. Meaning, lahat ng mga desisyon about food supply, inilagay niya yan sa desisyon ni Jose. At ibinenta ni Jose ang mga naipong pagkain both for the Egyptian nationals at sa mga foreign merchants. At dahil napabalita nga sa buong mundo ng Egypt ay sagana sa pagkain ng mga panahong yon, hindi po ito nalingid sa kaalaman ng mga taga-Kanaan, partikular si Jacob. So inutusan ni Jacob yung kanyang mga 10 anak na magtungo sa Egypt para bumili ng pagkain doon. Ang sabi niya, ano pang hinihintay ninyo? Mamamatay tayo sa gutom kung hindi kayo kikilos. Magpunta kayo sa Egypt, maraming pagkain doon, bumili kayo ng pagkain doon. Pero hindi po ipinasama ni Jacob ang kanyang bunsong anak na si Benjamin, dahil natatakot siya na baka pati itong bunsong anak niya is mapahamak gaya ng nangyari kay Jose. Kung matatandaan ninyo mga kababayan, si Benjamin po ang nakakabatang kapatid ni Jose sa kanilang pumanaw na nanay na si Raquel. Baby pa kasi noon si Benjamin nung mawala si Jose sa pamilya. So ayaw ni Jacob na pati itong si Benjamin mawala. Kumbaga ito na lang yung natitirang alaala ni Raquel sa kanya. Nung time na yon, kinukonsensya na rin ng budhi nila yung magkakapatid dahil dun sa ginawa nila kay Jose. Especially kapag nakikita nila si Jacob na halos araw-araw na lang nagdadalamhati, umiiyak kapag naaalala si Jose kahit ilang taon na yung nagdaan, ano? And because of this, hindi na rin sila nagselos kay Benjamin dahil ayaw nga nilang dagdagan pa yung hinanakit o sakit na nararanasan ng kanilang ama. Kumbaga, ito na lang marahil yung nagbibigay ng kaligayahan sa kanya, so bakit pa nila pagseselosan, bakit pa nila pag-iinteresan tulad ng ginawa nila kay Jose, di ba? So pagdating sa Egypt, since they are foreign buyers, direkta sila kay Jose para doon sila makipagtransaksyon. At pagharap nila kay Jose, sabay-sabay silang yumukod sa lupa upang magbigay pugay sa kanya. At ito naman si Jose, syempre nagulat siya, di ba? Malay ba niya na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, magkakaroon ng isang pagkakataon na muli niyang makikita ang kanyang mga kapatid, ano? So nagulat si Joseph, natigilan siya dun sa kanyang ginagawa Namukaan niya yung mga taong nasa harap niya Sabi siguro ni Jose, ba kilala ko tong mga to Mga kapatid ko to Pero hindi siya nagpahalata mga kababayan. At nung nakabow down nga sila sa harap ni Jose, naalala ni Jose yung kanyang panaginip noon. Na yung bungkos ng trigo na pag-aari ng kanyang mga kapatid yumukod sa bungkos na pag-aari niya. So bumalik din sa kanyang alaala yung mga pangyayari nung araw na ibinenta siya ng kanyang mga kapatid sa mga Ismailitang mangangalakal na nagmamakaawa siya pero hindi siya pinakinggan. So bagaman nagulat si Jose nung makita yung kanyang mga kapatid, hindi siya nagpahalata.
Hindi rin naman siya nakilala ng mga kapatid niya dahil ibang-iba na nga yung itsura niya kumpara sa dating Jose na nakakilala nila, no? Sino nga naman ang mag-aakala na ang dating ibinenta nila, ito na ngayon at Prime Minister na ng buong bansa. Siyempre, hindi nila iisipin yon. At malamang, pati kulay ng balat ni Jose nag-iba na rin, ano? So, mahirap na siyang mamukaan. Pero alam niyo kung ano po ang isang napansin ni Jose sa kanyang mga kapatid. Ang pagkakaalam niya, 12 silang lahat. So, may kulang. Nasaan yung kanilang bunsong kapatid, yung kanyang kapatid mismo? So, nag-alala si Jose. Sabi niya, naku, baka may nangyari na dun sa bunsong kapatid namin, bakit hindi nila kasama? Syempre, hindi naman siya pwedeng magtanong ng personal basta-basta dito sa mga taong ito. Anong rason, bakit siya mag-uusisa sa buhay nila, di ba? So para wag siyang mahalata, naggalit-galitan ngayon itong si Jose. Nagpakilala siya bilang isang mabagsik na opisyalis. Sinigawan niya yung mga kapatid niya, kayo, mga espiya kayo, sabi niya, mga espiya kayo at naparito kayo para tiktikan ng kaharian ni Faraon. So nagkagulo dun sa pwesto nila, no? Nagkatinginan ng mga tao. Pati yung mga gwardya na alarma eh. So takot na takot ngayon itong magkakapatid kasi out of nowhere, bakit sila pinagbibintangang mga espiya? So na-alarma ngayon ng lahat ng nandun, nahinto yung transaksyon. And syempre, nanlamig at kinabahan din yung magkakapatid, di ba? Ikaw ba naman, bibili ka lang ng pagkain, ang gusto mo lang naman makabili ng pagkain mukhang aarestuhin ka pa eh. So sumagot sila, Panginoon ko, my Lord, hindi po. Sagot nila kay Jose. And inexplain nila kay Jose na hindi sila mga espiya, sila'y napunta doon dahil inutusan sila ng kanilang ama mula sa Kanaan na bumili ng pagkain. Pero dahil alam ni Jose na may pagkasinungaling yung kanyang mga kapatid, ipinagdiinan niya na hindi, mga espiya talaga kayo. Ang nasa isip ni Jose kasi noong time na yun, makakuha pa siya ng mga additional information tungkol sa kalagayan ng kanilang pamilya. Kumbaga, the reason why he accused his brothers of being spies is para kumbaga mailagay sila under investigation para maimbestigahan sila. So in that way, makakakuha siya ng mga additional information tungkol sa tatay niya at saka sa kapatid niyang si Benjamin, di ba? Pautak din tong si Jose. So nung sila iniimbestigahan na, sumagot tong magkakapatid, hindi po Panginoon, hindi po kami mga espiya, sa katunayan po ay 12 kaming magkakapatid. Wala na po yung isa at yung bunso po namin ay kasama po ng aming ama ngayon. Pero syempre, gustong makasiguro ni Jose na maayos nga yung kalagayan ng kapatid niya. Kaya ang sabi niya, hindi, mga espiya talaga kayo. Kung totoo yung sinasabi ninyo, maiwan kayong lahat dito at pauwiin ninyo yung isa ninyong kapatid, dalhin ninyo dito yung kapatid ninyong bunso na sinasabi ninyo, sabi ni Jose, no? So in short, walang nagawa itong magkakapatid. Yung ipinunta nila doon na bumili sana ng pagkain para sa kanilang pamilya, humantong sila ngayon sa bilangguan. So, ganyan yung sinapit nila nung sila'y dumating sa Egypt. At doon nga sa kulungan ay pinag-isipan nila kung sino sa kanilang uuwi at sasabihin kay Jacob yung mga nangyari. Actually, since nung mawala si Jose, merong mga pagbabago rin naman na nangyari sa ugali ng mga kapatid niya. Kung dati yung kanya mga kapatid ay mga makasarili, mga tuso, mga mararahas na tao, ayaw magpalamang sa isa't isa. Ngayon, since mula nung nawala siya sa pamilya at talagang naging malungkot ang pamilya dahil nga hindi matapos-tapos ang paghihinagpis ni Jacob, unti-unti na rin silang nagbago at naging lalo silang close at naging tapat sa isa't isa. Gusto nila lagi na silang magkakasama. Gusto nila na lagi na silang magdadamayan, ayaw na nilang mabawasan pa ng isa. Kumbaga, nandun din yung pagbabago, nandun din yung epekto ng masama nilang ginawa. At ang hirap ng isa, dapat ma-share sa lahat. So, nakulong sila doon for 3 days. 3 araw sila sa bilangguan. At habang sila'y nasa bilangguan, napagtanto nitong magkakapatid yung kanilang mga kasalanan na ginawa noon laban kay Jose. Naisip nila na baka kinakarma na sila. Baka pinagbabayad na sila ng tadhana sa mga pinaggagawa nila. At napag-isip-isip din nila na kung uuwi sila at sasabihin na pinapakuha si Benjamin, malabong mapapayag yung tatay nila na dalhin si Benjamin dun sa Egypt. So ang ending nito, talagang hindi na sila makakaalis sa Egypt. Magiging alipin na sila dun. Diba? So after 3 days, hindi pa rin nakakapagdesisyon yung magkakapatid kung sino ang aalis. At syempre, iniisip din naman ni Jose yung kalagayan ng tatay nila, yung kalagayan ni Benjamin na naghihintay sa kanila dun sa pagkaing iuuwi nila. So, dinalaw niya itong kanyang mga kapatid sa kulungan. At ang sabi niya, okay, ganito na lang.
Total may takot din naman ako sa Diyos, ano. At kung tapat kayong mga tao, o ibig sabihin wala pa rin talagang tiwala si Jose sa mga kapatid niya. Kung tapat kayong mga tao, maiwan ang isa sa inyo dito. Yung iba pwede na kayong umalis at sunduin ninyo yung kapatid ninyong bunso. So yan yung naging deal ni Jose dito sa kanyang mga kapatid. And habang sinasabi niya yan, meron siyang interpreter para kunyari hindi talaga siya nakakaintindi ng wikang Hebreo, no? At hindi rin naman siya mahalata ng kanyang mga kapatid. So nung marinig nung 10 itong sinabi ni Jose, nag-usap-usap sila, nako, sinisingil na nga tayo sa ginawa natin kay Jose. Tayo ngayon ang nasa kalagayan niya na nung siya'y nagmamakaawa sa atin, hindi natin siya pinakinggan. Sumagot si Ruben, sabi ko naman kasi sa inyo huwag niyo siyang gawan ng masama, diba? Sabi ko huwag niyo siyang sasaktan, huwag niyo siyang gagawa ng masama, pero hindi kayo nakinig sa akin. So ano ngayon? Sinisingil na tayo sa ginawa natin, sabi ni Ruben. Hindi nila alam na iintindihan ni Jose yung kanilang pinag-uusapan at pinipigil niya yung kanyang damdamin na huwag maapektuhan nito. Alam niyo mga kababayan, nung mabasa ko tong conversation na to nung magkakapatid dun sa kulungan, ang unang pumasok sa isip ko karma. Na karma yung magkakapatid. But suddenly I realize hindi karma ito. Ang tawag dito ay blessing in disguise. Kasi mahal ng Diyos ang pamilya ni Jacob. Mahal ng Diyos ang angka ni Abraham. Oo nga, may mga pagkakamali sila, di ba? Oo nga, pinaparusahan sila. Pero kung titignan natin yung istorya, hindi sila pinabayaan. So, mahal talaga ng Diyos yung pamilya ni Jacob. Kaya ito, blessing in disguise to mga kababayan, hindi ito karma. So, habang nag-uusap sila, nagsisisihan sila, wala silang kamalay-malay na naiintindihan sila ni Jose. Nung hindi na makatiis, hindi na makapagpigil si Jose, naiiyak na talaga siya sa naririnig niya, umalis siya at naghanap siya ng isang lugar na mapaghihingahan. Then, after several minutes, bumalik siya at siya na yung nagdesisyon kung sino sa kanila ang maiiwan. Kasi ayaw din naman nilang pumili kung sinong maiiwan. Gusto nila magkakasama pa rin sila sa hirap at ginhawa. So si Jose na yung namili kung sinong maiiwan. At ang napili nga na maiiwan itong si Simon. So baka tanongin niyo, bakit si Simon, Brad? Kasi if you will remember sa ating nakaraang episode, si Simon po ang pinakamainitin ang ulo sa kanila. Pangalawa si Levi. Itong si Levi at saka si Simon ang pumatay dun sa lalaking gumahasa sa kapatid nilang si Dina at sa tatay nung rapist, di ba? Kung matatandaan ninyo. At marahil itong si Simon din ang siyang init na patayin si Jose nung time na magkita-kita sila sa Dotan. So kaya siguro mainit din ang mata ni Jose sa kanya ngayong nasa kulungan sila. So walang nagawa yung magkakapatid kundi iwan nga itong si Simeon. At ipinag-utos naman ni Jose na punuin ng pagkain yung kanilang mga daladalahan, yung kanilang mga sako. At habang naglalakbay sila, tahimik silang lahat. Nag-aalala sila kung anong magiging reaksyon ni Jacob once na malaman na naiwan si Simeon sa kulungan. At lalo pa siguro siyang mai-stress kapag nalaman niya na ipinapakuha ng gobernador sa Egypt yung kanyang bunsong anak na si Benjamin. Siyempre, ang sakit sa ulo niyan. No choice naman sila kundi bumalik dahil kapag hindi sila bumalik, ibig sabihin lang nun, totoong mga espiya sila. At baka patayin pa si Simeon doon sa kulungan. So, habang nagpapahinga sila sa gitna ng disyerto, siguro napagod, binuksan ng isa yung kanyang sako. At laking gulat niya nung makita niya na nandoon yung pambayad nila ng trigo. Nagulat ang lahat kaya chinek din nila yung kanilang mga daladalahan isa-isa. At yun nga, lahat ng pambayad na supposedly pambayad nila dun sa trigong binili nila, nandun lahat dun sa kanilang mga sako. At doon nila napagtanto na talagang sila nga pinarurusahan ng Diyos. Sabi siguro nila, ano ba to? Blessing ba to na naibalik sa amin yung pambayad namin o sadyang inilalagay na sila sa lalong mas mahirap na sitwasyon? Siyempre nga naman, baka pag nalaman ni Jose na hindi sila nagbayad, mas malaking problema yon. Kaya siguro sabi nung isa, ano ba naman itong ginagawa ng Diyos sa atin? So lalo silang na-depress. And then nang makauwi sila sa Kanaan, nadatnan nila yung kanilang ama na matyagang naghihintay sa kanila. At nagdagsaan din yung iba pa nilang mga kapamilya o mga kamag-anak para kumustahin yung kanilang paglalakbay kung sila ba nakabili ng trigo. At yun nga, ikinuwento nila kay Jacob yung lahat ng mga nangyari na para bang lahat ng pangyayari sinadya para gawan sila ng masama.
para bang merong masamang binabalak sa kanila yung gobernador doon sa Egypt, ano? Kasi kita nyo, nakakapagtaka. Pinagbintangan silang espiya, bibili lang naman sila. 'Di ba? Ikinulong sila, ipinaiwan si Simeon. Tapos ibinalik yung kanilang mga pera para siguro mapaghinalaan silang mga mandurugas. At ngayon naman ipinapakuha si Benjamin para gawing alipin siguro, no? So nung marinig nga yun ni Jacob, napaiyak na lang si Jacob. Grabe na tong ginagawa ninyo sa akin, sabi ni Jacob. Wala na nga si Jose, pati ba naman si Simeon na wala na rin. At ngayon naman si Benjamin. Sobrang pahirap na to para sa akin, sabi ni Jose. Sumagot ngayon tong si Ruben, Ama, kung hindi ko maibabalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo yung dalawa kong anak, sabi niya. Itinaya niya yung buhay ng kanyang dalawang anak eh. Ipaubayan ninyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya sa inyo para lang mapatunayan natin dun sa mga tao doon na hindi kami mga espiya at para mapakawalan na rin si Simeon. Kaso hindi na kumbinsi si Jacob. Sabi ni Jacob, hindi ko mapapasama sa inyo ang aking anak. Patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda kong ito, kung siya'y masasawi pa sa daan, hindi ko nakakayanin, mamamatay na rin ako, sabi ni Jacob. So in short, hindi na sila nakabalik sa Egypt after nung pag-uusap na yon. Kasi nga, hindi na pumayag si Jacob eh. Inabot din sila ng ilang araw, siguro mga ilang weeks din, na hindi sila nakabalik ng Egypt. And araw-araw na naaalala nila si Simeon, baka kung ano nang nangyayari kay Simeon doon. Ilang beses din nilang kinumbinsi si Jacob para mabalikan si Simeon pero wala. Ayaw talagang pumayag ng tatay nila na dalhin si Benjamin sa Egypt. Until dumating sa punto na makita ni Jacob na paubos na yung kanilang imbak na pagkain. At lalo pang lumalala ng lumalala ang tagutom. So, at that point, no choice. Ipinatawag ni Jacob yung kanyang mga anak. Sabi niya, bumalik kayo sa Egypt. Wala na tayong pagkain, paubos na. Bumili kayo ulit. Sabi ni Jacob, ano? Sumagot si Huda. Sinagot ni Huda yung tatay niya, hindi po pwede yan, tay. Ang sabi ng gobernador doon, hindi kami pwedeng magpakita sa kanya hanggat hindi namin kasama si Benjamin. Hindi kami pwedeng bumalik doon. Baka kung ano pang gawin sa amin pag hindi ninyo ipinasama yung bunsong anak nyo. Sumagot si Jacob, bakit ba naman kasi sinabi-sabi nyo pa na meron pa kayong isang kapatid eh? So ito, nung mabasa ko to, sabi ko parang parang gusto pa yata ni Jacob na magsinungaling yung mga anak niya eh. Siyempre, aakalain ba nilang pag-iinteresan nitong gobernador na ito yung kapatid nilang bunso? At saka matindi kasi yung investigasyong ginagawa ni Jose sa kanila. So hindi sila pwedeng maglihim doon, di ba? Mayayari sila pag nahuli sila ni Jose na nagsisinungaling sila. So tama yung analysis natin kanina mga kababayan. Kaya sila pinaghinalaan ni Jacob ng mga espiya is para maging excuse yon to make further investigation. Nakita nyo? Tama yung analysis natin eh. So, during that conversation, sa huling pagkakataon, sinubukan ni Jacob o ni Huda na kumbinsihin yung tatay niya. Sabi niya, Ama, ganito, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na po ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Ginagarantya ko po ang aking buhay sa inyo. Ako po ang bahala kay Benjamin. Kung hindi ko siya maibabalik ng buo dito, ako po ang sisihin ninyo. Kasi kung hindi niyo kami pinaghintay ng matagal, marahil po nakadalawang balik na kami ngayon doon. Sabi ni Huda. Nag-isip-isip itong si Jacob. Nag-isip siya malalim. And na-realize niya na siguro yun na nga yung tadhana talaga ng buhay niya. Na siya ay mawalan talaga ng mga anak kay Rachel. So, at the end, pumayag na rin si Jacob na ipasama si Benjamin. And upon preparation, sabi ni Jacob, dalhan nyo na rin siya ng mga regalo galing dito sa atin. Magdala kayo ng konting langis na mabango o yung tinatawag na balm. Tapos magdala kayo ng kaunting pulot-pukyutan, kaunting spices, kaunting mira. Magdala na rin kayo ng mga almonds, tsaka ng mga mani. So, kumbaga lahat kaunti eh. Kasi yun na lang ang meron sila eh. Yun na lang ang natitira sa kanilang mga kayamanan eh. Dahil talagang matindi yung tagutom ng mga panahon na yon. It exhausted their resources, ika nga. And nagpadala na rin si Jacob ng additional na pambayad. Kasi nga diba hindi na ibigay yung pambayad nila nung unang bili nila. So nung makaalis sila, napakalungkot ni Jacob. Ang lungkot-lungkot niya. Hindi niya, parang sa isip-isip niya, that will be the last time na makikita niya si Benjamin. Hindi niya alam kung ano nang mangyari kay Benjamin after that day.
Pero dahil tinanggap na niya yung destiny na yon, nanalangin na lang siya sa Diyos. Sabi niya, bahala na ang Diyos. Loobin nawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na kahabagan kayo ng taong yon, maawa siya sa inyo para maibalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na rin ang loob ko sa kung anong pwedeng mangyari. Yun ang nasa isip ni Jacob nung mga time na yon. At alam nyo, habang binabasa ko ito, naisip ko po yung mga pastor ngayon na nangangaral ng prosperity gospel daw. Maraming ganyan ngayon nangangaral ng prosperity gospel. How will you say that God did not want you to suffer hardship in life? Kung mismong itong mga taong ito like Abraham, Isaac, Jacob, na mga mismong pinangakuan ng Diyos, sila mismo dumaan sa mga mabibigat na problema sa buhay. Di ba mga kapatid, na-realize nyo ba yon? Kasi sabi ng mga prosperity preacher, ayaw daw ng Diyos na yung kanyang mga anak nahihirapan. Narinig ko yan doon sa isang mangangaral sa kabilang channel, Hindi daw gusto ng Diyos na mahirapan yung kanyang mga anak. Bakit itong mga ito? Si Abraham, si Isaac at si Jacob dumaan sa ganitong kabibigat na mga pagsubok sa buhay, di ba? Alam nyo, hindi nasusukat ang pagiging anak ng Diyos sa dami ng pera mo o sa dami ng blessing na inaakala mong blessing na pinopost mo sa Facebook, no? Ang pagiging anak ng Diyos ay dumadaan po yan sa mga matitinding pagsubok para lalo po silang umasa sa Diyos, lalo silang masanay na umasa sa Diyos. Alam nyo kasi ang buhay dito sa mundo, hindi po yan yung mga kasaganaan na tinatamasa natin sa buhay. Ang buhay na ito ay isang malaking pagsasanay kung papaano natin matututunan na maging malapit sa Diyos. At kapag natuto na tayo, God will say that we are worthy to live the real life, which is the everlasting life. Yun po ang tunay na buhay, mga kapatid. Yung buhay na walang hanggan kasama ng Ama. Hindi itong buhay na ito sa mundo. This is not life. Kasi ang buhay, lively. Di ba? Ang buhay dapat lively. Ang buhay dapat buhay, masaya. Hindi puro lungkot, hindi puro hirap, hindi puro pagtitiis. Lahat yun nararanasan natin. Kaya, this is not the real life. Hindi tunay itong buhay na ito. Ang tunay na buhay is yung buhay na kasama ng Diyos. Itong buhay na ito, pagsasanay lang ito, mga kababayan. Paghahanda sa atin na humarap doon sa tunay na buhay pagkatapos ng paghuhukom. So, si Benjamin, siguro may isip na rin siya nung time na yon. Baka siguro nasa 15 or 14 anyos na itong batang ito. Kasi, di ba, 17 years old na umalis si Jose. Baby pa si Benjamin noon. So, 10 years siya kay Potiphar. Meaning, 10 years old si Benjamin nung umalis si Jose kay Potiphar. Plus 3 years sa kulungan. So, probably nasa 14 years old itong si Benjamin during that time na lumaya si Jose sa kulungan. And syempre, that age, 14, nakakaintindi na rin yon ng mga nangyayari, di ba? So malamang kinakabahan na din si Benjamin nung sinama siya ng mga kapatid niya papuntang Egypt. Syempre, naririnig niya yung pinag-uusapan sa kanila. Ramdam niya yung tension sa bahay nila kapag nag-uusap tungkol dito. So nung dumating sila sa Egypt at humarap sila sa opisina ni Jose para bumili ng pagkain, nakita ni Jose yung bunsong kapatid niya. Siyempre, siguro kung kayo si Jose, makapagpigil damdamin ito. Sobrang pagpipigil ang ginawa ni Jose sa sarili niya para wag siyang mapaiyak nung makita niya si Benjamin. Nanlaki mga mata niya at medyo nangingilig talaga yung luha niya. Napatigil siya dun sa kanyang ginagawa O sige, subukan ninyong lumagay sa kalagayan ni Jose nung time na yon. Manhid ka kapag hindi nangilid ang luha mo na makita mo yung kapatid mo na baby pa nung napawalay sa'yo, di ba? So, nag-utos agad si Jose na dalhin sila sa bahay niya mismo. Nung marinig na dadalhin sila sa bahay ni Jose, na-misinterpret naman ng mga kapatid niya. Sabi siguro nila, baka doon bigla silang usisain, baka bigla silang imbestigahan doon tungkol doon sa perang hindi nila naibayad nung una. So, kinausap nila yung assistant ni Jose, Sir, alam nyo, sa totoo lang, nakita namin na hindi na ibayad yung perang dala-dala namin nung una kaya bumalik kami para ibalik ito sa inyo. Nandito po kami para ibalik yan at meron kaming dala-dalang bukod na pera para pambayad po dun sa bibili naming pagkain pa ngayon. Kasi natatakot nga sila baka dun sila dalihin So sumagot ngayon yung assistant ni Jose.
Huwag po kayong mag-alala mga Ginoo. Ang inyo pong Diyos ang naglagay ng mga perang yon sa mga bagahe nyo. Tinanggap ko na po yung kabayaran sa binili ninyo nung una. So meaning, alam nitong alipin na ito lahat ng pinaplano ni Jose. Lahat yon ay sinadya ni Jose dahil meron siyang gagawin bandang huli sa kanya mga kapatid. So hindi na sumagot yung magkakapatid. Nagtataka na lang din sila, ano ba nangyayari? Parang hindi normal eh. So pagdating nila sa bahay ni Jose, pinakawala na rin si Simeon. So tuwan-tuwa yung magkakapatid. At hindi pa natapos doon dahil pinaghugas din sila ng mga paa nila. Pinakain din yung kanilang mga kabayo. At ang sabi, doon pa sila maghahapunan ng araw na yon, doon mismo sa bahay ng gobernador. So bagaman nagtataka sila sa mga nangyari, syempre tuwan-tuwa na rin sila. And inilabas na nga nila yung mga regalo na ipinadala ni Jacob. And then maya-maya, dumating na nga si Jose galing sa trabaho. And sabay-sabay silang nagsiyukod sa harap ng kapatid nila. Wala silang kaalam-alam na kapatid nila yon eh. So naalala naman ni Jose yung kanyang panaginip uli na nung nagsiyukod sa kanya yung kanyang mga kapatid, ano? So kamusta tatay nyo? Malakas pa ba siya? Tanong ni Jose sa kanila. Malakas pa po siya, sir, sabi nila. And then napatitig si Jose kay Benjamin. And alam nyo, habang tinititigan ni Jose si Benjamin, unti-unti nangilid yung kanyang luha eh. Unti-unting nangilid yung kanyang luha habang pinagmamasdan yung kanyang nakakabatang kapatid. Ito ba yung bunsong kapatid na sinasabi ninyo? Pagpalaing ka ng Diyos, anak. Sabi niya kay Benjamin, ano? Siya nga po, sir, sabi siguro ni Ruben. Hindi na nakapagpigil si Jose. Siyempre, habang tinititigan niya yung mukha ng kapatid niya, iiyak na talaga siya. So napatakbo siya sa kwarto at doon nga siya naglabas ng kanyang luha. Hindi niya kinaya yung bigat na nasa loob niya kahit naman siguro sino, di ba? So nung mahimasmasan siya, naghilamos at bumalik ulit siya dun sa sala. At nagpahanda na nga siya ng isang piging para dun sa kanyang mga kapatid. At ayon sa kaugalian ng mga Egyptians noong unang panahon, bawal po silang makisalo sa mga hindi nila kalahi. Kaya may bukod na mesa yung mga Egyptians at saka itong mga kapatid ni Jose. At syempre, nakabukod din yung mesa ni Jose bilang pagtingin dun sa kanyang mataas na ranggo, hindi siya pwedeng humalo sa mga alipin eh. And during that time, para bang biglang naglaho lahat ng galit ni Jose sa kanyang mga kapatid. In the first place, hindi naman talaga siya nagtanim ng sama ng loob sa kanila dahil nakita niya na sinadya ng Diyos na talagang mangyari sa buhay niya yon dahil sa isang magandang plano in the future. At ang katunayan na hindi nga siya nagtanim ng sama ng loob sa mga ito, hindi nga niya ginawa ng masama yung kanyang mga kapatid nung bumili sila. 'Di ba? Hindi siya gumanti. O pinakulong niya pero hindi naman niya pinabayaan sa kulungan din si Simeon eh. Sa katunayan, binigyan niya sila ng pagkain ng walang bayad, ibinalik niya yung pambayad nila, di ba? So walang ginawang masama si Jose sa kanyang mga kapatid, hindi siya gumanti. At syempre, yung mga kapatid niya, nagkakatingin na lang, nagtataka sila dun sa mga nangyari. Sabi siguro nila, ano ba talaga plano nitong taong ito? Bakit ganito siya sa amin? Nung una, mabagsik siya sa amin. Pinakulong niya si Simeon. Ngayon naman, pinaghandaan pa kami ng kainan. At talaga namang well arranged kahit yung mga upuan nila. Ganun siguro yung nasa isip nila no? At alam nyo, habang binabasa ko to, naalala ko yung mga taong umaasenso sa buhay at gumanti sa kanilang mga kamag-anak na gumawa sa kanilang ng masama noon. Hindi pala dapat ganun no? Hindi porke ginawan ka ng masama noong ikaw ay walang-wala, gagantihan mo sila pag nagkaroon ka na. Mali yun. Hindi pala dapat ganun. Lalo na kung magulang mo or kapatid mo, lalo na ngayon, di ba, may mga napapabalita na ginagantihan nila yung kanilang mga magulang dahil gumawa ng hindi maganda sa kanila. Hindi dapat ganun. Posible na kaya nangyari sa iyo yun ay dahil may mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya wag mong gagantihan ng masama yung mga taong gumawa sa iyo ng hindi maganda noon. Posible na ginamit sila ng Diyos para i-disguise yung blessing na inihahanda para sa iyo. Nakuha nyo mga kababayan? At doon nga sa handaan na yon, syempre si Benjamin yung kapatid na buo, mas maraming ulam yung inilagay sa hapagkainan ni Benjamin. Siguro naisip ni Jose, tingnan ko nga kung pagseselosan din ninyo tong kapatid ko. Pero so far hindi naman. Although halatang nagtataka sila anong special dito sa bunso nila, no? But all in all, naging masaya yung piging nung gabing yon. At talagang na-enjoy ni Jose yung company ng kanyang mga kapatid. And then after nung handaan, nung sila'y natutulog na, inutusan ni Jose yung kanyang assistant na punuin yung lahat ng mga bayong
na dala-dala ng kanyang mga kapatid at ipagbabalik din yung kanilang pera. Iniutos niya rin na ilagay sa bayong ni Benjamin yung kanyang silver cup. Siguro meron na namang pinaplano tong si Jose, no? So kinabukasan, nagsialisan na nga itong magkakapatid. Bagaman hindi makapaniwala sa mga nangyayari, talagang tuwang-tuwa sila habang bumabiyahe sila sa disyerto pabalik sa Kanaan. Pero alam nyo, yung akala nila na wala ng aberya, aba, hindi pa sila nakakalayo ng gusto, biglang may mga kabayong sumusunod sa kanila from Egypt. Siyempre, kinabahan sila. Hoy kayo, sabi ng mga Egyptians na humahabol sa kanila. Ito ba igaganti ninyo sa mga kabutihang ginawa sa inyo? Pati yung silver cup na ginagamit ng gobernador sa kanyang panghuhula, ninakaw pa ninyo? Aba, nagulat sila ngayon. Gulat na gulat sila. Ano ba pinagsasasabi nito? Sabi siguro, no? Ano po ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Ni sa pag-iisip, hindi namin magagawa yan. Ibinalik nga namin sa inyo yung perang hindi ninyo nasingil sa amin, tapos sasabihin nyo na nakawan namin kayo? Yun ang sagot ng magkakapatid nung maabutan sila ng mga ngabayo from Egypt. Kasi yung cup na yon na tinutukoy nitong mga humabol sa kanila, yun po yung cup na ginagamit ni Jose for divination. Meron noon sa ancient Egypt na ginagamit ang hari o ang isang mataas na opisyal na cup for divination. Itong cup of divination, doon po nalalaman kung may lason. Kapag sinalinan mo yon, malalaman nung cup na yon kung may lason o wala yung inilagay na inumin doon. So yun yung cup of divination. So kapag may nagnakaw nitong cup na ito, ibig sabihin may masamang tangka laban sa buhay ng may-ari ng cup. Ganun po yan mga kababayan. Kaya laking gulat ng magkakapatid nung sila is mapagbintangan na ninakaw yung cup ng gobernador. Kaso ini-insist talaga ng mga humabol na hindi, kinuha ninyo mga magnanakaw kayo. Ginantihan ninyo ng masama yung ginawang mabuti sa inyo. So ang sabi nung magkakapatid, ganito na lang sir. Sige, halongkatin po ninyo yung mga gamit namin. Kung kanino ninyo makita yung cup na yan, dapat siyang mamatay. At kami pong lahat is magiging alipin ninyo. Yun ang sabi nila, no? Siguro isip-isip nila, sige bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. Total, mula pa nung una pa lang na dumating kami, parang kursunada nyo na kami. So yun ang nasa puso nitong magkakapatid na to. Ang sabi naman ng mga inutusan ni Jose, basta kung kanino namin makita yung cup, maiiwan siya para maging alipin. Yung iba pwede na kayong umalis, sabi. So dito mga kababayan, makikita natin maliwanag pa sa sikat ng araw na si Jose meron na naman siyang plano. At ang plano niya is kunin yung kanyang kapatid na bunso para doon na tumira sa kanya. Nakita nyo? So nung nagkahalongkatan na nga ng mga gamit, ayun, nakita sa bagahe ni Benjamin yung silver cup. At sa sobrang gulat ng mga kapatid niya, pinagsisira nila yung kanilang mga damit sa sobrang disappointment. Sabi siguro nila, patay na talaga. Ano na mangyayari sa tatay nila ngayon? Pero syempre, pwede ba naman nilang ibigay si Benjamin ng ganun-ganun na lang? No choice yung magkakapatid kundi bumalik sa Egypt dun sa gobernador. And upon returning to Joseph's mansion, nandun pa siya. Siguro inaasahan niya rin yung pagbabalik ng kanyang mga kapatid para ipakiusap itong si Benjamin. Pero pagbalik nila, binulaga agad sila ni Jose na parang nanggagalaiti sa galit. Ano tong ginawa ninyo ha? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin, sabi ni Jose. Nung marinig yun nung magkakapatid, napayuko sila. Nung sabihin kasi ni Jose na marunong siyang manghula, ibig sabihin nun, alam na ni Jose ang lahat-lahat ng tungkol sa kanila from the start pa lang nagpunta sila sa Egypt. Sabi niya, marunong akong manghula. Alam ko kung sino kayo. So, 'di ba? Kung kayong nandoon, makikita ninyo meaning alam niya kung sino kami. Meron siyang background sa amin from the start pa lang na magkita-kita kami sa Egypt. Ibig sabihin nito, alam na ni Jose kung anong klase silang mga tao, kung sino-sino sila. Kasi marunong siyang manghula 'di ba? So, ano sagot ni Huda? Kaya kita nyo, pansinin niyo yung sagot ni Huda. Wala na po kaming masasabi. Wala po kaming maikakatwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Narinig nyo mga kababayan? Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Meaning, naramdaman ni Huda na nahulaan ni Jose ang kanilang background, yung kanilang kasalanan, kung anong klase silang mga tao. Kasi isipin nyo bakit sasabihin ni Huda yon? Ang Diyos na ang nagbulgar ng aming mga kasalanan. So meaning,
Nasa isip ni Huda na nahulaan na ni Jose kung anong klase silang mga tao, anong background nila. Diba? Kaya sabi niya, wala na po kaming masasabi. Wala na po kaming maikakatwiran sa mga nangyari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya sir, hindi lamang yung kung kanino ninyo nakita yung kopa, kundi kaming lahat po ay mananatili dito at magiging alipin nyo kami ngayon. Kasi remember, si Judah ang nangako kay Jacob na ibabalik niya si Benjamin sa Kanaan. Kaya si Judah ngayon ang gumagawa ng final arrangement kay Jose. Pero ano sabi ni Jose? Ay, hindi pwede yan. Kung kanino lang nakita yung kopa, siya lang yung kukunin ko, yung iba makakaalis na kayo. Pero hindi nagpatinag si Judah eh. Namagitan si Judah para kay Benjamin. Sir, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag sana kayong magalit sa akin kasi ang tingin ko po sa inyo para na po kayong si Haring Faraon eh. Tinanong ninyo kami nung una kung kami po ay may tatay at may kapatid. Sinabi namin sa inyo na meron kaming ama, matanda na siya, at meron kaming isang bunsong kapatid. Wala na po ang kapatid nito at siya na lang po ang buhay na anak ng nanay niya. Kaya mahal na mahal po siya ng tatay namin. Iniutos po ninyo sa amin na dalhin namin siya dito sa inyo. Kahit sinabi na po namin na baka hindi pumayag yung tatay namin. Pero ang sabi ninyo, ayaw nyo kaming makita na hindi siya kasama dito. So ipinaliwanag po namin lahat yan sa tatay namin, pero hindi siya pumayag. Pwede po kasi niyang ikamatay kapag nawala po ang batang ito sa kanya. Dito po sa batang ito, nakasalalay po ang buhay ng aming ama, sir. Pero itinaya ko po ang buhay ko para lang maisama ko siya dito. Kapag may nangyari sa batang ito, ako po ang mananagot. Kaya sana sir, kung mamarapatin po ninyo, ako na lang po ang gawin ninyong alipin. At hayaan na ninyong makasama ng mga kapatid ko ang bunso namin pabalik. Hindi rin po kasi kakayanin ng konsensya ko kung uuwi ako na hindi kasama ang kapatid naming bunso. So iyon yung sinabi ni Judah kay Jose. Nagmamakaawa, siguro umiiyak na rin siya habang sinasabi niya yon. Kung kayo si Jose, hindi ba kayo tatablan dito mga kababayan? Siguro kung ang nasa loob mo talaga is paghihigante, puro galit, hindi ka nga tatablan dito. Pero hindi ganun si Jose, lumambot si Jose. Naalala niya yung time na nagmamakaawa siya sa kanya mga kapatid na huwag siyang ibenta. Pero sabi siguro niya sa sarili niya, hindi ko yata kayang gayahin yung ginawa nila sa akin. Hindi ko kayang tiisin ang pamilya ko. Kung nagawa nila noon sa akin yan, hindi ko yata kayang gawin yan sa kanila ngayon. Yun ang nasa isip ni Jose mga kababayan. So ang tanong natin ganito, ano kaya ang magiging desisyon ni Jose dito sa pakikiusap ni Judah? Papauwiin ba niya si Benjamin at aalipinin si Judah? O mas pipiliin pa rin niya na makasama ang kapatid niyang bunso tulad ng matagal na niyang pinapangarap? Yan po ang sasagutin natin sa susunod na episode ng ating Genesis series. Kaya huwag po kayong bibitaw mga kababayan, mga kapatid. Isang episode na lang at pupunta na tayo kay Moises sa bago nating Bible episode, ang Exodus. So muli, maraming salamat po sa inyong panonood at pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory.